Eto na nga, talagang sinugod na. Naku po, sinugod na ho ang bahay nito ni Madam Sara Diskaya. Ito na sinasabi natin eh. Talagang hindi ho nagpapigil itong mga kababayan natin. O hindi ko alam kung late na ba dumating yung mga kapulisan or ano. Ito kabayan, wala nang patumpik-tumpik ito, but don't forget to like, share, and subscribe. Para lagi ho kayong updated sa ating mga bagong video. Ito, ayan po ito sa report. Ayan o, sinugod o. Ayan o. Mga kababayan ko, ang nakakatakot kasi dito, baka dumating yung time na wag naman sana, although nagsalita na rin po ang Pangulo na sana wag naman dumating sa time na maging katulad po tayo sa Indonesia. Kasi alam naman natin kung ano yung mga nangyayari ho ngayon sa Indonesia, mga kababayan. Ayan o, kita nyo o. Ayan o, kita nyo talagang grabe kabayan. Oh, talagang nilusob ho nila yung bayo ni Diskaya. Oh, yung St. Gerald Construction, mga kababayan. Grabe, nilusob ho ng mga realista, mga kababayan. And nagsalita na din po ang isa sa mga dating retired general. Ito na, babasahin ko sa inyo ha. Siguro naman, marami po sa inyo ang nakakakilala ho dito kay retired General Romeo Poques. Yun na nga po ang sinabi din ng Pangulo before ho natin ito basahin, na maging mahinahon ho tayo. Sino ba naman kasi, alam mo, ang hirap kasi maging mahinahon eh. Sa panahon ho natin ngayon, although ayaw ho natin ng ganito, ayaw ho natin na maging katulad po tayo sa Indonesia. Pero, di ba, isipin mo, ang gusto lang po ng taong bayan ay meron hong mapanagot. No? If ever na wala hong mapanagot dito sa lalong madaling panahon, mga kababayan, baka nga ho, although kahit sabihin natin, ayaw ho natin ng ganon. Pero ito nga po ang sinabi na rin ni retired General Romeo Poques. No? Meron siya dito, kabayan, ayan po. Meron siya ditong sinabi din po sa kanyang mga kasamahan. Ito, basahin ko lang po saglit. Ang sinabi po ni retired General Romeo Poques. Okay? Paglalapastangan sa mga sundalo at pulis. Yan pong sinabi ni retired General Romeo Poques. Mga sundalo, pulis at sa lahat ng MUP, huwag na tayong manahimik. Hindi lang taong bayan ang nilalapastangan ng mga buhayang mambabatas. Tayo mismo. Ito yung sinabi ni retired General Romeo Poques, mga kababayan. Harap-harapan tayong walang hiya. Tingnan nyo ang ginawa nila sa budget. 2025 AAP submitted ng Pangulo. AAP modernization, 50 billion. Pension and gratuity found 232 billion. MUP, 142 billion. Veterans, 11 billion, mga kababayan. Pagdating sa GAA 2025, binawasan ng Kongreso. Tingnan nyo po. Tingnan nyo kung sino po ang talagang may nagmamahal sa ating pong kasundaluhan at mga kapulisan. Wala pong iba kundi si Digong. Kita nyo naman, kabayan. Diba? Kahit na sinong pulis ang nakakausap po natin, although may mga ilan dyan ang mga hindi, katulad ni Torre, anti-Duterte talaga yan. Pero marami pong pulis ang nagpapasalamat na talagang, isipin mo, dinubli po ni dating Pangulong Duterte ang ating mga kasundaluhan at mga kapulisan. Diba? Dinubli niya yung sahod, samantalang dito, pagdating sa GAA 2025, binawasan ho ng Kongreso. AAP modernization, galing po ito sa 50 billion, naging 35 billion. Magkanong nabawas? 15 billion. Yung pension po, ito pakita ko sa inyo, ayan po, from 232 billion, naging 144 billion. Magkano ang nabawas? 87 billion, mga kababayan. Ang MUP, diba? Na supposed to be, dapat talaga makikinabang dito. Siyempre, para ito sa ating mga kasundaluhan, lumalaban, bumabantay para sa ating seguridad ng bansang Pilipinas. Tapos babawasan mo ng ganyan. Ang MUP, mga kababayan, 132 billion na lang from 142 billion. Magkano nabawas? 10 billion. Yung ating pong mga veterans, from 11 billion, binawasan po nila ng 2 billion. Magkano na lang? Ito, 9 billion na lang. Ito pa. Ito ha. Total na bawas is 114 billion. Ganyan o kalaki. 114 billion. Ang tanong, ito na ang tanong ni retired General Romeo Poques. At saan nila dinala ang pera na binawas nila? Question mark. Sa flood control project na paborito nilang pork barrel. Galit. Kaya pala lubog pa rin tayo sa baha kahit trilyon ang ginastos kasi pinapakialaman ang pundo ng bayan. Ngayon,
nasa kamara na ulit ang 2026 NAP. At tulad ng 2025, tiyak na gagamitin na naman ng mga buhaya para sa sarili nilang interes. Sabi nga ng Pangulo, Mang-laid beyond recognition. Ang ginawa nila sa NAP 2025. Pero sa huli, pinirmahan pa rin niya. Totoo yan, di ba? Bago po dumating doon sa Pangulo, parang ang dami niyang reklamo, ganyan, di niya daw papalagpasin, ganyan. Pero at the end of the day, pinirmahan ho ni BBM, mga kababayan. O, di ba? Kaya huwag tayo maniwala dyan kay BBM. Tragis, budol-budol yan. Hanggang kailan natin titiisin ang ganitong pambabastos? Question mark. Hanggang kailan ipagwawalang bahala ang ganitong paglapastangan sa EAP at PNP, mga sundalo at pulis. Panahon na para ihayag ang ating saloobin. Hindi natin dapat palagpasin ang ganitong kahayupan. Ang ating dangal, seguridad, kinabukasan ang nakataya. Alam mo, to be honest, mga kababayan, although, may mga iilan ho na hindi sasang-ayon sa akin sasabihin. Pero, whether you like it or not, nabalik talaga ang dangal ng ating kapulisan at ang ating kasundaluhan nung panahon po ng dating Administrasyong Duterte. Maniwala ho kayo, 101% yan, mga kababayan. And, di ba, sabi nila bumalik daw ang dangal panahon ni Torre. Malayo yun. Di ba? Pansinin niyo yung reporter ng Tambayan ho ng Pulis, sa Facebook page na Tambayan ng Pulis, na siya talaga ay nasa loob. Pansinin niyo, nung panahon po na si Torre ang pinupost niya sa kanyang Facebook page, puro haha-react. Or yun nga, angry, haha-react yung mga reaction po ng taong bayan. Pero nitong panahon na napalitan na si Torre, at ngayon, ang kasalukuyang PNP chief ay walang iba kundi si Police General, Brigadier General Nartates na po. Ayan na po, mga kababayan, nakita ko natin. Police Lieutenant Brigadier General Nartates, mga kababayan. Ngayon ay okay na. Ang ating kapulisan unti-unti nang bumabalik, mga kababayan. Although syempre hindi pa naman ganun kabilis, 'di ba? Kasi nga marami talaga, mga kababayan. 'Di ba nakita niyo yung pulis na nung dinakip si Dati Digong, si Police Puntillas, Police Patrolman Puntillas, biglang tinanggal ho bilang pulis. Panahon kasi yun nung dinakip po ni Torre, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, at dinala ho doon sa dahig. By the way, tomorrow, isingit ko lang po, although si retired Police General Romeo Puques po ay nagsalita na rin po na magkakaroon ng mga pagtitipon, no? At kasama po natin yan, mga kababayan, ng mga nakaraan, isa po yan sa nagbigay po ng kanyang warning, no, sa mga umaabuso sa kabanho ng bayan. Ito pa ho, mga kababayan, and tomorrow, meron pong magaganap, isisingit ko lang po ito na pagtitipon dyan po sa EDSA Shrine. Ito po ayan po, pakita ko lang sa inyo. Ayan, sa EDSA Shrine po ito tomorrow in the 9 a.m. in the morning. Mga kababayan, ito po ay binago pala. Wait lang ha. Ito po, Nationwide Black Friday People Protest. Call to action, call for solidarity. Ito po, September 5, 2025, 11 a.m. and 6 p.m. Metro Manila, EDSA Shrine. Bangon, sambayanan, no to corruption. So, 11 pala, mali pala yung kanina sinabi ko na 9 a.m. in the morning. And 11 pala, mga kababayan, in the morning to 6 p.m. in the afternoon. Yan po, magtatagal ang pagtitipon tomorrow. But yung nakakalungkot nga po dito, although ayaw naman sana natin mangyari na matulad po tayo sa Indonesia, nagkakaroon po ng mga pagtitipon, protesta, lalo-lalo na sa mga korap po ng mga politiko, mga mambabatas doon. So, although, gaya nga ng sinabi ko, siguro kasi malaki ang posibilidad kasi kung mapapansin po ninyo, yung mga nangyayari po sa Indonesia at this time, sinishare po ng ating mga kababayan. So, humahakot po ito ng million views, mga kababayan. Even marami dyan mga Facebook page na matataas na nagpo-post po ng ganun. So, di ba, kaya nga nung ginawa po yung pagsalakay doon sa bahay po ni Sara Diskaya, kaagad naghayag ho ng reaksyon or pahayag ang ating pong Pangulo. Kana mahinahon na wag sana tayo magaya doon sa Indonesia. Kasi naman kung hindi kasi dahil sa'yo you are the weak leader. Weak leader mo kasi. Hindi ka kasi weak leader, hindi ito mangyayari ang lahat ng ito. BBM, tama nga si Digong, weak leader ka talaga sa totoo lang. Kasi, isipin mo kung hindi ka weak leader, hindi paglalaruan, hindi maglalaro yung mga bata mo sa baba. Ano sabi na Atty. Mike? Kapag ka weak ang isang pinuno, ang kanyang nasasakupan ay magkakawatak-watak at magkakanya-kanya. So, ano nangyayari ngayon? Kayo